Shine through the shadows, burn light. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lakas ng pagpapag sa Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. Everybody say praise the Lord, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Kahapon, mga kapatid, ay nagpasimula ang ligmaan sa pagitan ng Iran, Israel, and US at ng Iran. So, magulo ngayon sa Middle East, kagaya ng sinabi ng Ayatollah, yung leader ng Iran, na pag pumasok ang US sa digmaan, it will be a regional war. Kaya sa Dubai, sa iba pa mga lugar, Bahrain, makikita niyo yung naguluhan ngayon dahil nag-retaliate ang Iran, Israel. Nagsimula ang mga siren dahil sa pagbabawalan ng missile. At kaya na umaga lang ay binalita na patay na yung Ayatollah, yung leader ng Iranian regime, yung Islamic regime ng Iran, patay sa strike ng Israel, mga kapatid. So ito po ay mga kaganapan na naayon sa biblical prophecy. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, ito gusto kong pag-aralan natin. Ayan, sa ating topic ngayong umaga. Ang ating pong subject ay Daniel 70 weeks. Ang Book of Daniel ay sinasabing ang ABC na prophecy. At ang book naman ng Revelation ang XYZ. So magsimula, kapag mag-aaral tayo ng prophecy or mga bagay patungkol sa end times, ang basic niya nasa Daniel. Yan ang ABC. At ang XYZ naman, yung mga fulfillment, nasa Revelation. Nasa Daniel, mga kapatid, yung pinaka-overview, yung mga detalye nasa Book of Revelation. At isa sa malinaw na timeline na binigay ng Panginoon sa Bible ay itong 70 weeks ni Daniel. Next slide. Magbabasa natin ito sa Daniel chapter 9, verse 24. But we will read eventually yung mga kasunod na verses. Daniel 9:24, 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city to finish the transgression and to make an end of sins and to make reconciliation for iniquity and to bring in everlasting righteousness and to seal up the vision and prophecy and to anoint the most holy. So, ang subject natin, mga kapatid, ay Daniel 70 weeks. And sa next slide, basahin din natin yung Revelation chapter 1, verse 3. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. May pangako po na pagpapala, sabi diyan, blessed is he sa kanilang mga bumabasa at nakikinig sa mga salita ng hula. Kapag tayo po ay nagbabasa, nakikinig, nag-aaral ng prophecy, dahil malapit na ang mga panahon, malapit na pong paganap, at ingatan ang mga nakasulat dito. Kaya, ngayon pong umaga, mga kapatid, yan po ang subject natin, mag-aaral tayo about prophecy, about sa end times.
and particularly sa Daniel 70 weeks. Let's pray. Dakilang Diyos, Panginoon, salamat sa iyong banal na salita. Ang salita mo po ay totoo, maaasahan, at ito po ay magaganap. It will come to pass, Lord, because your words are eternal, established in heaven. Heaven and earth will pass, but your word will never pass away. Panginoon, tulungan mo kami, bigyan mo kami ng heavenly wisdom, knowledge, understanding upang maunawaan ang iyong mga salita. Kagaya ng sinabi mo sa salita mo, mapalad ang mga tao nakikinig, nagbabasa at nag-iingat sa mga salita ng hula. Kaya mag-aaral kami, Panginoon, ngayong gabi dahil ngayong umaga dahil nakikita namin, Panginoon, malapit na ang mga panahon. Maraming pong salamat. Gabayan mo po ang iyong lingkod sa pagtuturo. Ito po ang aming dalangin in Jesus' name. Palampakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Kamayan mo yung katabi bago tayo maupo. Ayan. So mag-aaral po tayo ngayong umaga, mga kapatid. Yung nakaraan ko pa nga naiisip bumili ng whiteboard para makikita kapag may whiteboard na. Para masusulat natin, makikita natin. But anyway, mga kapatid ko, ang subject natin ay nagaling sa Book of Daniel. Sa next slide, sino si Daniel? Si Daniel, mga kapatid, is a prophet who lived during the Babylonian captivity. Siya po ay isang propeta na nabuhay at nag-minister noong panahon ng pagkabihag sa Babylon. So, may panahon, mga kapatid, sa history ng Israel na nabihag sila ng bansang Babylonia. Ito ay dahil sa katikasan ng kanilang ulo at ito ay dahil na rin sa judgment ng Panginoon sa kanila na ang Panginoon inalaw ang kanyang bayan na mabihag ng bansang Babylonia. So, yung bansang Babylonia, mga kapatid, o later on, ito ay naging nasakop ng Medo-Persia. Yan na po yung Persia, yan po yung Iran sa ngayon. Yung Iran, yung bansang Iran, yan po yung Persian Empire. At nabiyag po ang bansang Israel, ang bayan ng Diyos ng mga Babylonian sa pangunguna ni Nebuchadnezzar. His writing, ang mga sulat ni Daniel, is considered as one of the major prophets in the Old Testament. So sa Old Testament, yung tinatawag na major prophets, magsimula kay Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel, yung mga sulat na yan ay tinatawag na major prophets. Hindi dahil mas mahalaga sila, hindi ibig sabihin ng major prophets yan ay importante, mas importante sila. Ang ibig sabihin ng major prophets, kaya sa tinawag na major prophets, si Isaiah, Jeremiah, Daniel, Ezekiel, ito ay dahil sa haba. Mas mahaba kasi yung libro nila. Kaya tinawag silang major. At yung 12 na sumunod ay tinawag ng minor prophets. He received many prophetic visions and revelation about the end times. So habang ang Israel ay nasa Babylon at later on sa Persia, si Daniel ay naglingkod doon bilang government official. At mababasa niya sa Book of Daniel, nandiyan din kasama niya sila Shadrach, Meshach at Abednego. At siya po ay naging matapat sa Panginoon. Yes, siya rin po yung inapon sa lion's den, yung inapon sa yung ng leon, pero tinikom ng Diyos ang bibig ng leon. Yan po si Prophet Daniel. At naka-receive siya ng maraming vision, mga revelation galing sa Diyos, particularly about end times, patungkol sa huling panahon. Next slide, in Daniel 9, he prayed about the promise of God through Jeremiah that he will visit his people again after 70 years. So si Daniel, sa chapter 9, mga kapatid, siya po ay may edad na, maganda na, dinala siya sila sa Babylon, bata pa siya, binata. Pero sa Daniel chapter 9, may around 80 plus na si Daniel dito, or most probably 80 to 90 years old. At binabalikan niya, mga kapatid, ang kasulatan, ang sulat ni Prophet Jeremiah
At nabasa ni Daniel sa sulat ni Prophet Jeremiah na may pangako ang Diyos na after 70 years ng pagkabihag nila sa Babylon, muli silang dadalawin ng Diyos at palalayain sila ng Panginoon. Sa next slide, diyan natin yung mapapasa sa Jeremiah 29 verse 10 and 11. So, ang pangako ng Diyos kay Jeremiah, yes, mabibiyag kayo, magstay kayo dyan ng 70 years bilang mga bihag, ngunit after 70 years, palalayain ko kayo uli. Kaya nasabi sa verse 10, "For thus saith the Lord, that after 70 years be accomplished at Babylon, I will visit you and perform a good work toward you, in causing you to return to this place." So nangako ang Diyos kay Jeremiah, after 70 years, pababalikin ko kayo sa Israel. Pauwiin ko kayo, palalayain ko kayo. And verse 11, ito nga po yung popular verse na, "For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end." So yung verse na yan, hindi po yan about business or about, usually ginagamit yung verse na yan, mga kapatid ko, sa maraming bagay, kinukot sa mga business venture, sa career. Pero pwede namang i-apply yan sa career yung I know the thoughts that I think toward you. Pero ang konteksto niyan, mga kapatid ko, ang sinasabi ng Diyos diyan, mabibiyag kayo, magtiis kayo. 70 years kayo magtitiis. Inalaw ko na maging bihag kayo. Ako ang nagpadala sa inyo diyan sa Babylon. Ngunit, after 70 years, palalayain ko kayo at ito ay hindi para wasakin kayo. Alam ko ang mga plano ko para sa inyo. Yan ang ibig sabihin ng verse 11. Na although sila ay daraan sa pagkabihag, may plano pa rin ng Diyos sa kanila. Hindi sila pinabayaan ng Diyos, kundi kasama ito sa plano ng Diyos. Minsan kasama sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, ang discipline, ang pagpalo, ang judgment, para ang kanyang mga tao, ang kanyang mga anak ay ma-restore. So yan ang ibig sabihin ng Jeremiah 29:11, "I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace, not of evil." Hindi ito para sirain kayo. Hindi ito para i-destroy kayo. This is not for your evil, but it is for peace. It is to give you an expected end. Yan po ang sabi ng Panginoon through Jeremiah. So balik tayo sa previous slide. Nabiyag sila. Now, after 70 years, tapos na yung sinabi ng Panginoon na 70 years. Binabasa ni Daniel yung sulat ni Jeremiah at na-realize niya, tapos na yung 70 years. Lalaya na dapat ang Israel. Kaya sa chapter 9, nanalangin si Daniel about sa pangako na ito ng Diyos. Daniel chapter 9 verse 2, "In the first year of his reign, I, Daniel, understood by books the number of the years whereof the word of the Lord came to Jeremiah the prophet." So binabasa niya yung sulat ni Prophet Jeremiah at naunawaan niya na tapos na yung 70 years. That he would accomplish 70 years in the desolations of Jerusalem. So nagpe-pray ngayon si Daniel, "Lord, tapos na yung 70 years. Bakit di pa kami lumalaya?" Nangako ka to Prophet Jeremiah, yun yung kanyang nabasa, na palalayain ng Israel after 70 years. Kaya nag-pray, mga kapatid, si Daniel sa next slide. Next slide. Hindi natin babasahin yung kanyang buong prayer, pero majority ng chapter 9 ay prayer lamang ni Daniel. At ang prayer ni Daniel, next slide, he acknowledged the sins of Israel. Sa kanyang prayer, in-acknowledge niya, "Panginoon, tunay na nagkasala kami, ang aming mga magulang." Hindi niya lang sinabi na sila, nagkasala sila. Ang sinabi niya, nagkasala kami. Yan ang magandang prayer, mga kapatid. Hindi yung naninisi ng iba. Hindi niya sinabi na
Lord, kasalanan to ng mga magulang namin, kasalanan to ni Eva at Adan, kasalanan to ng kung sino-sino. Sabi ni Daniel, kasalanan namin. Nagkasala kami, Panginoon. He acknowledged the sins of Israel. Pangalawa, sa prayer ni Daniel, pwede nyo na lang basahin yan, mga kapatid ko, he acknowledged God's righteous judgment. In-acknowledge niya na, Lord, tama ka, nahatulan kami. Tama ka na parusahan kami dahil nagkasala kami. Hindi niya sinasabi na, Lord, ang lupit mo naman. Bakit mo ginawa to? Hindi namin deserve ito. Hindi ganoon ang sabi niya. Sa prayer niya, sinabi niya, Lord, you are righteous. Your judgment is correct. Tama lang na kami parusahan dahil nagkasala kami. And pangatlo, mga kapatid, sa kanyang prayer, humingi siya ng tawad sa Panginoon. Hindi niya sinabi na, sila may kasalanan, Lord, kami wala kaming kasalanan, bagong generation lang naman kami. Hindi, siya mismo ang humingi ng tawad sa Panginoon. Panginoon, patawarin mo ang kasalanan ng iyong bayan. Iyan po ang prayer ni Daniel. At makikita natin, mga kapatid, nalugod ang Diyos sa kanyang prayer. Dahil mayroong punong-puno ng pagpapakumbaba. Punong-puno ng acknowledgement ng kabutihan ng Diyos. Nakikita niya na ginawa ito ng Diyos dahil sa kanyang righteous judgment. Karapat dapat lamang na tumanggap ang bayan ng parusa. Ganyan po ang prayer ni Daniel. Palakpakan na natin ang Panginoon, mga kapatid. Now, hindi pa tapos ang prayer ni Daniel, you see, mga kapatid, kapag nalugod ang Panginoon sa atin at sa ating prayer, hindi pa tapos ang prayer ni Daniel, may sagot na ang Diyos. Can you say amen? Kapag ang ating puso, attitude ay tama sa harapan ng Diyos, sabi ng Bible, ang Panginoon, ang langit ay all ears sa atin. Alam niya na ang pangangailangan bago mo pa sabihin. Hindi pa tapos ang prayer, mga kapatid, may sagot na ang Diyos. Paano sumagot ang Diyos, mga kapatid? Sa next slide, dumating ang anghel. Very clear sa Bible ang ministry ng angels. Ang mga anghel po ay active. Sinabi ng Hebrews 1, they are ministering spirits to the ears of salvation. Hindi natin sila nakikita, pero pwede silang magpakita. Sabi nga sa preaching last week, pwedeng magpakita ang mga angels. Kaya sabi nga sa Hebrews 1, maging mabait daw tayo sa mga strangers. Dahil yung mga strangers, hindi natin alam, baka nakapag-entertain tayo ng angels unaware. Baka yung mga ibang nakikita natin tao, strangers, baka mga anghel, hindi natin alam. Pwede silang mag-manifest. Marami na mga patotoo, mga kapatid, na may tumulong, tapos bigla na nawala yung tumulong. Most probably angel. That is biblical. They are ministering spirit. Tagapaglingkod sila ng mga sino? Natin na mga tagapagmana ng kaligtasan. Can you say amen? Yes, meron mga angels. Nasabi ng Bible, they encamp round about them that fear God. Nagkakampo sila sa paligid ng mga natatakot sa Diyos. Kaya may mga anghel na naglilingkod, mga kapatid. Now, dumating ang angel Gabriel. Sa Bible, palagi si Gabriel. Kapag kami message, mga kapatid, ang palaging usually na pinapadala ay si Gabriel. Kay Mary, sino ang dumating para magsabi na siya magdadalang tao? Si Gabriel din. So itong si Gabriel, it seems, ay isang high-ranking angel, powerful angel, na ginagamit ng Panginoon usually pagdadala ng mensahe. Now, dumating si Angel Gabriel, hindi pa tapos mag-pray si Daniel, dumating na ang Angel Gabriel at sabi niya, he informed me and talked with me and said, "Oh Daniel, I am now come forth to give thee skill and understanding." Daniel, pumarito ako upang bigyan ka ng skill at ng unawa patungkol sa huling araw. Verse 23, at the beginning of thy supplications, the commandment came forth. Grabe, mga kapatid, sabi ng angel, nagsimula pa lang mag-pray si Daniel, nagpadala na ng utos ang Diyos.
inutusan na kagad ng Diyos si Gabriel, punta mo si Daniel. Simula pa lang ng prayer ni Daniel. Sabi diyan, nag-fasting siya, nag-pray siya. Simula pa lang ng kanyang supplication, may utos na kagad ang Diyos sa anghel na bigay ang sagot ng panalangin ni Daniel. And I am come to show thee, for thou art greatly beloved. Therefore understand the matter and consider the vision. Si Daniel ay greatly beloved. Mga kapatid, ganyan po ang kalagayan ng mga anak ng Diyos na masunurin, matapat. Greatly beloved. Can you say amen? Sabi ng anghel, nagsimula ka pala mag-pray, inutusan ako ng Diyos. Alert ang heaven pag nagpe-pray ang mga anak ng Diyos. Can you say amen? The effectual, fervent prayer of the righteous man availeth much. I encourage you, mga kapatid, maging masunurin tayo. Maging matapat tayo sa Diyos. Si Daniel, kahit ilagay sa yungib ng leon, nag-pray pa rin, matapat pa rin, masunurin pa rin. Kaya pag nag-pray ang mga anak ng Diyos na matatapat, masunurin, alerto po ang langit, talagang ang Panginoon ay all ears at ang mga anghel uutusan para dalhin ang sagot sa mga panalangin. Palapakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Malakas na palakpak sa Panginoon. So sabi ng anghel, unawain mo ang vision. Then in verse 24, binigay na sa kanya, sa next slide, yung sagot, mga kapatid, ito yung binasa natin. 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city. Yes, sabi sa sulat ni Jeremiah, 70 years. After 70 years, lalaya sila. Pero, ang sabi ng Panginoon dito, through the angel, hindi na 70 years. 70 weeks ang ibinigay. Hindi 70 years, natapos na yung 70 years ng captivity, binigyan naman sila ng 70 weeks. Now, sa salita natin, ibig sabihin ng week ay isang linggo o 7 araw. Tama? Pag sinabing 1 week, 7 days. But the word week, mga kapatid, or Shebuah in Hebrew, hindi po ito automatic na 7 days. Ang ibig sabihin ng week sa kanila, mga kapatid, ay a period of 7. It can be 7 days or 7 years. So yung sinabi ng angel, binigyan kayo ng 70 weeks. So yung weeks doon ay hindi 7 days na isang linggo. Yung week doon ay 7 years. Kasi mga kapatid, mabasa sa Daniel 12, Revelation 12, yung sukat ng time, times, and appetite, ang one time, kumakahulugan sa isang taon. So yung 7 weeks ay nananahulugang 70 times 7. Now, sino magaling sa math? 70 times 7. Ha? 490. Ayan. Major in math yata si Sir Sheila. Ayan, papakita si Sheila, major in math yan. Next slide, tama ba? Tama. Yung 70 weeks, mga kapatid, ay 70 times 7 years. So yun ay, ang total ay 490 years. So sabi ng angel kay Daniel, binigyan kayo ng 70 weeks or 490 years. Natapos na yung 70 years of captivity, meron naman kayo ngayong 490 years. Anong mangyayari sa loob ng 490 years, Pastor? Next slide. Unang-una, kanino ito binigay? Sabi ng verse, it is determined to thy people and upon thy holy city. Yung 490 years ay para sa mga tao ni Daniel, which is the Israelite, and the holy city, which is Jerusalem. Kaya mga kapatid, tandaan natin ito. Sa Bible, lalo sa prophecy,
ang sentro po ng time or clock ng prophecy ay lagi nakasentro sa Israel at sa Jerusalem. Kaya kung gusto nating tingnan ang nalalapit na pagbabalik ng Panginoon, ang babantayan natin palagi yung Jerusalem. Israel and Jerusalem. Kasi yun po ang basihan ng prophetic clock. Sabi diyan, it is determined to your people, Israel, to your holy city, Jerusalem. Yun po ang sentro. Hindi New York, hindi Los Angeles, hindi China, hindi kung ano man mga kapatid na lugar o city. Ang pinaka-sentro po mga kapatid ng prophecy ay ang Israel, the people of Israel, and the city of Jerusalem, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid ko. Amen. Next slide. So itong timeline na ito ay binigay para sa Israel. Pero tandaan natin mga kapatid, although sa kanila ito binigay, damay po tayo lahat dito. Dahil ito ay patungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Next slide. Ayan. Mayroong 6 na mangyayari. Sige, lahat na nakikinig, magsabi, praise the Lord. Sa loob ng 490 years, sabi ng angel kay Daniel, merong 6 na mangyayari na tatapusin sa loob ng 70 weeks or 490 years. Number 1, finish the transgression, sabi sa verse. Tatapusin ang pagsalaksa. Sa loob ng 490 years na yan, tatapusin na ng Diyos ang transgression. Kaya yung mga tanong, kailan ba matatapos yung kasamaan? Binigyan ng time ng Panginoon. God will finish the transgression, ang pagsalaksak, ang rebellion. Tatapusin ng Diyos ang rebellion ng tao sa Diyos. Pangalawa, to make an end of sins. Tatapusin din ang kasalanan. Tatanggalin na ang kasalanan, mga kapatid. Ang kasalanan nagsimula kay Lucifer, ginawa ng mga unang tao si Eva at Adan, at lahat tayo, mga kapatid, ay nagmana ng kasalanan ng kalikasan dahil kay Eva at Adan, pumasok ang kamatayan. Lahat po ng problema ng tao nanggaling sa kasalanan. Pero sa loob ng 490 years na yan, sabi ng angel, tatapusin na ang kasalanan. Can you say amen? Number 3, make reconciliation for iniquity. Bibigyan mga kapatid ng reconciliation or bibigyan mga kapatid ng pagkakasundo ang kasalanan. Dahil ang kasalanan may kabayaran. Bago magkaroon ng reconciliation ng peace, kailangan mabayaran yung penalty of sin. And ang penalty ng sin is death. So sa loob ng 490 years na yan, pag natapos yung 490 years na yan, meron na rin magkakaroon ng reconciliation para sa kasalanan ng tao. Number 4, bring in everlasting righteousness. By the end of 490 years, dadalhin ng Panginoon ang walang hanggang katwiran. Number 5, seal up the vision and prophecy. Sa loob ng 490 years na yan, mga kapatid, seselyuhan ang vision, ang prophecy, ang mga hula at mga pangitain. And number 6, anoint the most holy. Sa loob ng 490 years na yan, magaganap ang anointing ng most holy. Ang itukoy na most holy dito, mga kapatid, walang iba kundi ang Kristo, the Holy One. So, sa loob ng 490 years na yan, ang Kristo, mga kapatid, ay i-anoint at makikilala. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Kids, gilid kayo kids. Huwag na tumakbo. Listen. Next slide. So yung 6 na yan, mga kapatid, ay gagawin sa loob ng 70 weeks
Next slide tayo. Then in verse 25, ito ang sabi na Bible. Know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto Messiah the Prince shall be 7 weeks, and 62 weeks the street shall be built again, and the wall even in progress time. Next slide. Ang tanong, Pastor, kailan magsisimula yung 70 weeks? Sabi dun sa verse 25, kailan magsisimula yung bilang ng simula ng 70 weeks? Magsisimula raw yun from the going forth of the commandment to restore and build Jerusalem. Sabi ng anghel, magsimula ang bilang sa paglalabas ng utos na muling itayo ang Jerusalem at i-restore at muling itayo ang Jerusalem. Nung panahon kasi ni Daniel na ito, sira ang Jerusalem. Sira ang templo, wasak ang Jerusalem. So ang sabi ng anghel, magkakaroon ng utos na muling itayo ang Jerusalem. Yun ang simula ng bilang ng 70 weeks o ng 490 years. Mayroong mag-uutos na muli niyong ayusin ang Jerusalem. Now, sa history, mayroong 4 na nagbigay ng utos na yan. Kaya yung beginning ng 70 weeks ay isa sa 4 na ito. Una, si Cyrus the Great ng Persian Empire ay nag-utos noong 538 BC, ibig sabihin ng BC ay before Christ or before Common Era, iba ginagamit BCE, before Common Era, to rebuild the temple and allow Jews to return. Si Cyrus the Great ng Persian Empire, nag-utos siya noong 538 BC na yung mga Hudyo, pwede na kayong uwi sa inyong bansa. Dati sila bihag sa Babylon, pinauwi ni Cyrus. Kaya nga mga kapatid, diba si Trump, isa sa mga claim niya ay parang siya yung Cyrus ng makabagong panahon dahil muli niyang inonor ang Jerusalem na kapital ng Israel. Kasi sa ngayon mga kapatid, ang Jerusalem ay two-state yan, two-state city. Hindi yan pagmamayari totally ng Israel, hati, Palestine, pati Israel. Kaya ang mga kapital ng mga bansa wala sa Jerusalem, nasa Tel Aviv. Pero ang US, ang unang bansa na nilagay niya ang kanyang capital sa Jerusalem dahil sabi ni Trump, this is the capital of Israel. Bible times talaga sa Israel talaga yan. Pero mga kapatid, alam naman natin, maraming pakalag, lalo yung mga Arab countries. So, yan tawag siyang Cyrus na makabagong panahon. Kasi yung unang Cyrus, Cyrus the Great, siya yung unang nag-utos na mga Hudyo pwede na umuwi at i-build ang templo. Pero ang focus ng utos ni Cyrus ay ang templo, hindi yung buong city. Ang pangalawa, mga kapatid, si Darius the First, noong 520 BC, huwag tayo pa dito mga kapatid, kapag ka-BC yung year, pababa yan. Ngayon, di ba paangat? 2022, 23, 24. Pero pag BC, pabaliktad yan. Pababa ang bilang. Okay? So, noong 520 BC, si Darius the First ay kinonfirm niya yung utos ni Cyrus na ipagpatuloy niyo ang pagbibuild ng templo. So, si Darius the First nag-utos din, pero ang focus sa templo rin. Now, in 457 BC, si Artaxerxes naman, sa panahon ni Ezra, mababasa yan sa Ezra chapter 7, inutusan ni Haring Artaxerxes the First si Ezra na umuwi sa Jerusalem para magkaroon ng spiritual reform. Ayusin niyo yung bayan niyo. Sabi ni Artaxerxes kay Ezra, kung umuwi kayo, ayusin niyo yung bayan niyo, si Ezra ang inassign ni Artaxerxes. Yan ay noong 457 BC. And lastly, noong 445 BC, mababasa sa Nehemiah, si Artaxerxes din inutusan si Nehemiah na itayo ang walls ng Jerusalem. Same king, si Artaxerxes. Kung basahin niyo yung book of Nehemiah, si Nehemiah yung cupbearer, taga-inom ng alak ng hari. Para kung may malalason, ang unang malalason, yung cupbearer. Si Nehemiah, inutusan siya, binigyan siya ng decree, sige, ayusin mo ang walls ng Jerusalem. So yung simula ng 70 weeks, isa sa 4 na ito.
Now, sa next slide, yung 70 weeks ay sa ating binasa ay meron tatlong pagkakahati. Bibinagin doon na 7 weeks, 62 weeks, at yung natitira 1 week. 7 weeks, 7 times 7, that is 49 years. 62 weeks, that is 62 times 7, 434 years. At yung 1 week na natitira, yung huling 7 years. May tatlong division. Dahil sa tatlong division na yan, next slide, merong mga significant na nangyari. Yung unang division na banggit na 7 weeks or 49 years, ito yung completion ng rebuilding the temple and city of Jerusalem. Nung muling inayos ang Jerusalem at ang templo, inabot ng 49 years. Yun yung unang division. Tama? 7 weeks plus 62, ilan? 7 plus 62? 69. So kung may 69 plus 1, 70. So yung unang 7 weeks, 49 years, tinapos ang Jerusalem sa pag-rebuild. Second, next slide. Yung 62 weeks, 434 years, ito yung silent years. Intertestamental period. Sa Bible, sa pagitan ng Old and New Testament, merong blank na page. Yung blank page na yon ay kumakatawan sa 434 years na walang propeta. Sa pagitan ng Malakay, sa kanang Matthew, lumipas po dyan ang 400 plus years na walang propeta sa Israel. Ang tawag dyan ay silent years. Kaya sa Bible, between Old and New Testament, blank po yan. Yan yung 62 weeks. Then, number 3, 1 week, ito yung huling 7 years. At yung huling 7 years ay nahati sa dalawa. Yung unang kalahati, now, sige, matuloy tayo. Ilan ang kalahati ng 7 years? 3 and a half? Galing sa math. Yung unang 3 and a half years ng huling 7 years ay yung ministry ni Jesus. Nag-start ang ministry ni Jesus, 30 years old siya. At siya ay pinatay, 33 and a half. Kaya tama mga kapatid, ang birthday talaga ni Jesus is either September or October. Kasi bilangin niyo, kung 33 siya ng October, ilang buwan pang lilipas from October to April. April usually ang Passover kung kailan pinatay si Jesus. November, December, January, February, March, April. 33 and a half. Kaya hindi birthday niya December. Kasi kung December nag-birthday siya, April, pinako siya sa krus, hindi siya 33 and a half. 33 and 4 months lang. Kulang na 2 buwan. Kaya tama yung pagtataya ng iba, na ang birthday talaga ni Jesus either September or October, hindi December. So ibang topic yun mga kapatid. Papatuloy sa Pasko, kung bakit hindi December ang kapanganakan ng Panginoon. But anyway mga kapatid, yung unang 3.5 years, di ba? 7 years na lang natitira. Yung unang 3.5, yun yung ministeryo ni Jesus. Magsimula lang siya ay nabautismuhan sa ilog Jordan, 30 years old siya, hanggang siya ay pinatay, lumipas ang 3.5 years. Yun yung unang kalahati. At yung pangalawang kalahati, natitirang 3.5 years, sabi sa Revelation, ito yung Great Tribulation, na magkakaroon ng dakilang kapigatian at persecution na tatagal ng 3.5 taon para makompleto yung 70 weeks. Nakakasunod ba mga kapatid? Can you say amen kung nakakasunod? Okay, palapakan na natin ang Panginoon. Sige. Bible study tayo ngayon mga kapatid. Now, sa next slide, balikan natin. From the command, nagsimula ang bilang ng 70 weeks nung inutos na muling itayo ang Jerusalem. Hanggang Messiah, the Prince, hanggang sa pagdating ng Messiah, will be 7 weeks
and 62 weeks. Ilan yun? 7 plus 62, 69 weeks. So mula nang inutos ni Artaxerxes na muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ni Kristo, lilipas ang 69 weeks or 69 times 7, 483 years ang pagitan. Next slide. Ang sabi doon sa same verse, the street shall be built again and the wall even in troublous times. Sa loob daw ng panahon na yan, muling itatayo ang street ng Jerusalem, pati ang wall. Yan ay na-fulfill sa panahon ni Nehemiah. Troublous times, sabi ni Nehemiah, ano yung ginawa nila Nehemiah? Nagtatayo sila ng wall, sa kabilang kamay, hawak nila espada. Sa kabilang kamay, tinatayo nila yung wall. Bakit? May mga nanggugulo. May mga umaatake sa kanila. Troublous time. Sabi sa panahon ni Daniel, iniula na matatayo ang wall in troublous times. Next slide. Sa apat na binanggit natin kanina, may dalawang posible kung kailan nagsimula yung bilang ng 70 weeks. Yun yung panahon ni Artaxerxes. Inutos ni Artaxerxes kay Ezra na pasimulan ang reformation, ang pag-aayos ng society sa Jerusalem. At pangalawa, nag-gusto siya kay Nehemiah na itayo ang pader. Alin sa dalawang ito ang simula ng 70 weeks? Next slide. Nang inutusan ni Artaxerxes si Ezra, ito po ay 457 BC. Kung dadagdagan natin ng 483 years, ang 457 BC, ang magiging sagutan ay 27 AD. Pero kung si Artaxerxes, nung inutos niya si Nehemiah na itayo ang wall, 445 BC, dagdagan mo ng 483 years, ang magiging sagot 38 AD. Sa dalawang yan, ang pinakamalapit at tama ay yung number 1. Yung utos ni Artaxerxes kay Ezra, yun ang simula ng 70 weeks. Kasi pag dinagdagan mo yun ng 483 years, mapupunta siya sa taon ng 27 AD. Ano ba yung 27 AD? Next slide. Ano ba nangyari yung 27 AD? Sabi doon, after 69 weeks, darating ang Messiah, the Prince. Now, the word Messiah, sa Hebrew, sa Greek, Christos, yan ang galing yung English word na Christ. Ang ibig sabihin nito ay anointed. Ibig sabihin ng unto Messiah the Prince ay yung panahon na ang Messiah ay inanoint. Now, sa buhay ni Kristo, ng ating Panginoon, siya po ay symbolically inanoint. Nung siya po ay binautismohan ni John the Baptist sa Jordan River. Tandaan natin, ang isang hari, ang isang propeta, at ang isang priest, bago sila magsimula ng ministry, kailangan nilang i-anoint o buhusan ng langis. Si Kristo, ang symbolical na anointing niya ay nung siya ay binautismohan sa Jordan River. Ano nangyari nung binautismohan si Jesus sa Jordan River? Matthew 3. Nakita ni John ang banal na spirito sa anyang kalapati na bumababa kay Kristo. Yun ay symbolic ng kanyang anointing. At after that baptism, nagsimula ang ministry ng Panginoon. Can you say amen? Bago na-baptize si Jesus, hindi pa po siya nag-ministry. Nagsimula ang ministry niya nung siya ay mabaptize. Kaya ginagawa natin yan, mga kapatid, yung mga gusto mag-ministry, kailangan baptize muna ng tubig at as much as possible, baptize din ng Holy Spirit. Can we say amen? Pastor, gusto ko mag-awit. Baptize ka na ba? Hindi pa po. Magpabautismo ka muna. Huwag ka magpabautismo para makaawit. So, huwag inawit ha. Kaso magpabaptize na ako, bakit? Para makaawit ako. Hindi po yun ang purpose ng baptism. Gusto mo magturo, gusto mo mag-lay hands, mag-pray,
Sa mga kapatid, pagka-altar call, kailangan baptize ka lang sa tubig, sa pangalan ni Jesus, baptize ka sa Holy Spirit. Biblical yan. Hindi sila magsimula ng ministry unless sila ay anointed. At yung anointing sa New Testament, sa buhay ng Panginoong Jesucristo, kumakatawan sa Kanya, baptism. At ang baptism, mga kapatid, sa New Covenant, yan po ang simbolo, mga kapatid ko, ng Covenant. Sa Old Testament, sa mga Israelita, ang simbolo nila, circumcision. Sa New Testament, ang simbolo na bahagi ka ng New Covenant, baptism in water in Jesus' name. Kaya kung di ka pa-baptize in Jesus' name, kapatid, magpabautismo ka sa pangalan ni Jesus para ikaw ay makabahagi sa New Covenant. Can you say amen? Malakas na palakpak sa Panginoon, mga kapatid. So yung Messiah the Prince, ito ay kumakahulugan sa kanyang baptism and the beginning of His public ministry. Nung una, wala pa naman nakakilala na siya ang Kristo. Si John the Baptist na, hindi niya rin kilala eh. Ang sabi ng Diyos sa kanya, kung sino makita mong babaan ng kalapati, iyon ang Kristo. Iyon ang baptizer ng Holy Ghost and fire. Pero nung nagsimula na mabautismuhan siya, sa pamagitan ng kanyang ministry, ipinahayag niya na siya ang Kristo. So yung sinasabi diyan, mga kapatid, na Messiah the Prince, ay yung panahon na nagsimula ang kanyang ministry. Christ is believed to have been born 4 BC. Ipinanganak si Kristo 4 BC. Now, pagbilang natin, ilang taon si Jesus Christ noong 27 AD, siya ay 30 years old. Tama ba sa natin? 4 BC pinanganak si Jesus, ilang taon siya noong 27 AD? Pastor, parang 31. 4, saka 27, 31. Pero hindi, kasi walang year 0. 4 BC, nung papati sa bilang eh. Nung 3 BC, 1 year old siya. 2 BC, 2 years old. 1 BC, 3 years old. After ng 1 BC, wala pong 0. Maging 180 na. 180, 2, 3, hanggang 27, bilangin nyo, 30 years old siya. Noong 27 AD. So, noong 27 AD, 30 years old si Jesus Christ, diyan siya binaptize, diyan nagsimula ang kanyang public ministry, at yan din po, eksaktong taon, pagbilang natin, 483 years after na inutos ni Artaxerxes kay Ezra na pasimulan ang pagtatayo muli ng Jerusalem, ng templo, yung society, yung spiritual reform. Plus 483 years, sakto 27 AD. Yun yung paglitaw ng Messiah, the Prince. At noong kanyang pagkamatay sa krus, ay tinataya noong 30 AD. Now, may dalawang estimate ng kailan ba talaga namatay si Jesus Christ, Pastor? Anong year? Dalawa yung binibigay nilang year. Either 30 AD or 33 AD. Pero maraming scholar ay naka-incline sa 30 AD. Dahil yung 33 AD, mga kapatid ko, ay lalabas na siya niyan. 36 na siya. Pero hindi, namatay siya 33 years old. So, ang crucifixion ni Jesus, pagkapako niya sa krus ay 30 AD. 33 and a half years old na siya. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Sunod lang tayo. Now, balik tayo sa verse, next slide. Sabi doon, after 62 weeks, ito, another Bible term. Pag nabasa natin sa Bible ang word na score, hindi ko yan score sa basketball. Okay? Pag nabasa natin ang word na score sa King James, ang ibig sabihin niyan ay 20. Kaya yung 3 score, ilan yung 3 score? 16. Pastor, 3 points. 3 score. Hindi. 3 score, kasi ang 1 score is 20. Kaya yung 3 score and 2 weeks ay 3 times 20, 60, plus 2, 62 weeks.
Mali yan, hindi 62 years 62 weeks, sorry, mali yan. 62 weeks, according to the division, 7, 62, 1. So, ang pagdating ni Kristo ay 762 after 69 years, o 69 weeks or 483 years. The Messiah shall be cut off, but not for himself. Sabi doon, sumunod na verse, after the 62nd year, the Messiah shall be cut off, but not for himself. This does not mean automatically right after 69 weeks, but this will happen when the 69 weeks are complete or subsequently. Next slide, para mas malinaw. Tignan nyo ito mga kapatid. Ito yung timeline. Nagsimula yung 70 weeks nung nag-utos ka na Xerxes na muling i-restore ang Jerusalem noong 457 BC. Yan ang simula ng 70 weeks. Lumipas ang 7 weeks or 49 years, natayo ang Jerusalem. Ito yung unang period, 7 weeks. Yung pangalawang period, 62 weeks, ito yung silent years. So 7 plus 62, itong buong span na ito ay 69. Sabi doon sa verse, at the end of the 62 weeks, the Messiah, the Prince, shall be cut off. Yung Messiah daw ay puputulin. Now, yung word na cut off sa Bible, ang ibig sabihin niyan ay papatayin. Papatayin ang Messiah, the Prince. Pero mga kapatid, hindi sinabi doon na agad-agad dito papatayin ang Messiah, the Prince. Sabi doon, matatapos ang 62 weeks, saka papatayin ang Messiah, the Prince. So, anytime after the 62nd week, papatayin ang Messiah. Pagdating ng 69 weeks, ang mangyayari dyan, mga kapatid, sabi natin kanina, baptism ni Jesus Christ sa kasimula ng kanyang ministry. So yan po yung unang part, mamaya may karugtong pa yan, ng 70 weeks timeline. Pero inihula na, through Daniel, binigay ni Angel Gabriel na mamamatay ang Messiah. Kaya nga sabi ni Jesus, hindi niyo ba nabasa na ang Messiah ay dapat magdusa at mamatay sa kamay ng mga Hentil? Kaya nagulat sila nung namatay si Jesus Christ, nanlumo yung mga apostol, mga disipulo. Pero hindi nila naunawaan, hindi nila na-realize, nakasulat na sa Old Testament, mamamatay talaga ang Kristo. Sabi diyan, the Messiah shall be cut off, but not for himself. Papatayin siya, pero hindi dahil sa kanyang sarili. Papatayin siya para sa kasalanan natin. Wala siyang kasalanan, pero papatayin siya. Sabi ko, not for himself. Para kanina? Para sa amin. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Then, sa next verse 26, ito na yun. After 3 score and 2 weeks, the Messiah shall be cut off. Hindi automatic na right after, kundi lilipas ang 62 weeks. Balik tayo sa previous slide, Brother J.L. After the 62 weeks, the Messiah shall be cut off. Hindi automatic na dyan, pero dito. Tapos na yung 62nd weeks. Papatayin ang Messiah. Next slide. Ano mangyayari doon? But not for himself. Papatayin siya, pero hindi para sa kanyang sarili. And the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary, and the end thereof shall be with the flood, and unto the end of the world desolation shall determine. Now, binalilito dito sa verse na ito. Then may sinabi dyan na the coming prince. Sinabi kanina, Messiah, the prince, mga kapatid, will come. Pero yung prince na binanggit dito ay hindi Messiah. Meron pang isang prince. Ibig sabihin ng prince, mga kapatid, ay isang leader. Pagkapatay ng Messiah, the people of the prince that shall come, may darating na prince. At yung tao ng prince na ito ay wawasakin ang Jerusalem at ang sanctuaryo. Now, sino itong prince that shall come?
na magwawasak sa Jerusalem. Doon pa lang makikita natin, hindi si Kristo ito. Dahil hindi naman winasak ni Kristo ang Jerusalem. But yung tao ng paparating na leader na ito, wawasakin ang Jerusalem. Sino itong prince na ito na nagwasak sa Jerusalem? Sa history, si General Titus ng Roman Empire, noong 80 winasak ang Jerusalem. Sinunog ang templo. Kaya hanggang ngayon, wala pong templo. Sa sobrang galit ng Roman Empire, mga kapatid, sa Israel, sinabuyan, mga kapatid, ng asin ang lupa ng Israel para maging barren, para maging tuyo, para hindi makapagpatubo ng mga halaman. At tinawag itong Syria-Palestina. Binago ang pangalan, hindi na ginawang Israel, tinawag nila na Syria-Palestina. Kaya sa panahon natin, ang claim ng Palestine, bansa namin to. Pero totoo, ang Roman Empire ang dahilan. Binago yung pangalan ng Israel, ginawang Palestina. Pero Israel talaga yan. Yan ay nangyari noong 70 AD. Yung prince that shall come, si General Titus. Roman general. Nilusog niya ang Jerusalem, sinunog ang Jerusalem, winasak ang templo. Ito yung tao, ito yung prince na darating na wawasak. After ng pagkamatay ni Jesus Christ. Natandaan niyo mga kapatid, nung hinarap ni Pilato si Jesus sa mga tao, sabi ni Pilato, walang kasalanan itong taong ito. Ang sabi ng mga tao, sige, patayin siya. Hayaan mo ang dugo nila ay mapasa aming ulo. Wala kang kasalanan. Yung guilt ng pagkamatay ng taong yan ay mapapasa aming ulo. Nangyari mga kapatid, 70 AD, pinatay sila. Ilan lang nakatakas. Winasak ang pinaka-pride nila, yung templo na pinaka-source ng kanilang pride, na kanilang pinagmamalaki, winasak. Hanggang ngayon, wala pong templo sa Jerusalem. Ang naiwan na lang, isang pader, yung wailing wall, yung sila umiiyak. Kasi yun na natira sa templo, isang pader, dahil sa kanilang pride. Ginalo sila ng Diyos ng judgment ng 70 AD. Yan yung sinasabi dyan, the people of the prince that shall come. Si General Titus. Pero, meron pa itong pangalawang fulfillment. Sa huling araw, aaw ng Antikristo at muli niyang wawasakin at kanyang ide-desolate ang templo. Ibig sabihin mga kapatid, itatayo uli ang templo. May third temple. Ngayon walang templo, pero abangan natin, muli itatayo ang templo sa Jerusalem. Sabi ng 2 Thessalonians chapter 2, ang Antichrist, pagka in-reveal na niya kung sino siya, uupo siya sa templo, magpapakilala siya ng Diyos. So may dalawang fulfillment yung prince dyan that shall come. Una si General Titus, pangalawa yung Antichrist. Ang prophecy mga kapatid, usually gano'n, may dalawang fulfillment. Na-fulfill na dati, may fulfillment pa in the future. So yan ay ibig sabihin dyan mga kapatid, at the end thereof shall be with the flood, and unto the end of the world desolation. Ito yung tinanggit ng Panginoon ng abomination, desolation of abomination. Talagang winasak ang templo, talagang sinunog ang templo, at sa huling araw, ang Antikristo gagawin ulit yan. Palapahan natin ang Panginoon, mga kapatid. Verse 27 na tayo. Next slide. And he shall confirm the covenant with many for 1 week. Now, sino yung he dyan? Sabi sa 27, kanyang pagtitibayin ang covenant sa marami sa loob ng isang linggo. Now, yung 1 week dyan, again, is 7 years. Ang tanong, sino yung he dyan? Yung he dyan, mga kapatid, ay walang iba kundi si Kristo. Wala na pong iba na nagpatibay, nag-confirm ng covenant ng Diyos sa Old Testament, nag-fulfill nito, mga kapatid ko, kundi si Kristo. Sinabi rin yan, mga kapatid, ni Simon, doon kay Mary, doon sa templo, he shall be the cause of the rise of many in Israel. So, ang yutukoy dito na magpapatibay ng covenant ay si Kristo. He shall confirm the covenant with many for 1 week. And in the midst of the week,
He shall cause the sacrifice and the oblation to cease. Sabi ng angel, mga kapatid, sa kalagitnaan ng huling sanlinggo, ipapahinto niya ang pag-aalay sa templo. Sino ang magpapahinto ng pag-aalay sa templo? Now, may dalawang views dyan. Gusto ko sabihin. Kapag ikaw ay naniwala sa pre-trib, ibig sabihin ng pre-trib, mauna ang rapture bago ang tribulation. Maganda yun. Maganda naman talaga kung mauna ang rapture. Ibig sabihin, mga kapatid, pag dumating ang Antichrist, wala na tayo dito. Yan ang pre-trib. Bago magkaroon ng tribulation, mara-rapture na tayo. Yan ang pre-trib. Maganda naman talaga. Sino bang ayaw ng ganun? Di ba? Yan tayo dadanas ng tatakan, pupuputa ng ulo, ipe-persecute, mahirap naman talaga. Yun ang pre-trib. Pero yung post-trib na sinasabi, eto naman yung paniniwala, yung view na ang church, hindi po i-rapture bago ang tribulation. Pag dumating ang tribulation, narito tayo. Pagkatapos ng tribulation, saka mag-rapture. Yan po mga kapatid ang post-trib. Now, Pastor, anong view natin? Sa UPC, tandaan, gusto ko linawin ito mga kapatid, lalo na timeline. Sa UPC, iba-iba po ang views ng mga pastor, pero okay lang. Binigyan tayo ng kalayaan ng ating organization, kung pre-trib ka o post-trib, walang kaso. Basta, makasama sa rapture. Mamaya, post-trib ako, pre-trib ako, naiwan naman sa rapture. Bali, wala. Yung pastor ay naiwan. Yan yung malungkot. Kaya sabi ng iba doon, pan-trib. Ibig sabihin ng pan-trib, all. Kung pre-trib ka man, post-trib man, walang problema basta makasama ka sa rapture. Pero sa atin mga kapatid, ako personally as the pastor of our local church, ang view ko po dito ay post-trib. Dadaan sa tribulation ang mga mananampalataya. Malinaw sa Matthew 24, sabi doon, immediately after the tribulation of those days, the sign of the Son of Man shall appear. So anyway, mga kapatid, kung ang view mo pre-trib, kung ang view mo mauna ang rapture bago ang tribulation, yung magpapahinto ng alay dyan, according to pre-trib, ay ang Antichrist. So according to pre-trib view, ang Antichrist, pag lumitaw siya, una, parang magtitibay niya yung covenant, muli niyang i-restore yung pag-aalay sa templo. Pero sa kalagitnaan, bigla niya ipapahinto. Yan ang view ng pre-trib. Pero sa post-trib, mga kapatid, sa atin, ang nag-confirm ng covenant si Kristo at ang nagpahinto ng pag-aalay si Kristo rin. Bakit? Nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang sakripisyo, yung kanyang inalay na sarili, mga kapatid, na buhay, yun po ang nagpa-obsolete ng lahat ng alay. Dahil meron ng alay once and for all. Nang namatay ang Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, hindi na kailangan ng mga hayop na alay. Can you say amen? Hindi na kailangan ng dugo ng kambing, dugo ng tupa. Bakit? Sabi ng Bible, He became the sacrifice once and for all. He is the Lamb of God which taketh away the sins of the world. Siya na po yung naging alay, kaya nung namatay ang Panginoon sa krus, nahinto na ang pag-aalay sa templo. Can we say amen? So sa view na yan, ang nagpahinto ng alay sa kalagitnaan ng sanlinggo ay yung kamatayan ni Kristo sa krus. Nung namatay siya sa krus, obsolete na ang pag-aalay ng mga hayop dahil siya na po ang sacrifice once and for all. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Next. Kaya kung babalik tayo sa timeline, nagsimula ang 70 weeks, nung nag-utos ka ng Xerxes, 7 weeks, tinayo ang Jerusalem, 62 weeks of silence. At the end of 62 weeks, sa 69th week, lumitaw ang Kristo sa kanyang baptism, sa simula ng kanyang ministry. Then, the Messiah shall become of after 62 weeks.
Kailan siya namatay? Sabi doon, in the midst of the week, He will cause the oblations to cease. Matuloy tayo. 7 plus 62, ilan na po? Ilan na lang natitira sa 70 weeks? Isa na lang. Ilan yung 1 week? Ilan taon yan? 7 years. Yung kalahati, 3.5 years, na-consume na ng ministry ni Kristo hanggang patayin siya. Tama? In the midst of the week, yung crucifixion niya, when he was cut off, He caused the oblation to cease. So sa last 7 years, meron na lamang natitira na ilan? 3.5. So sa 70 weeks ni Daniel, nung namatay si Kristo, ang natitira na lang 3.5 years. Ang tanong, pastor, kung 3.5 years na natira, bakit nandito pa tayo? 2,000 years after mamatay si Kristo. Next slide. Ito ang dahilan, mga kapatid. Nung pinatay si Kristo at ipinangaral ng Ebanghelyo, ang mga Hudyo karamihan ay hindi nanampalataya. Dahil sa hindi pananampalataya ng mga Hudyo ng Israel, disbelief ng Israel, ano nangyari? Pumasok ang church. Sino yung church? Tayo. Pumasok ang church age. Dahil ang Israel ay hindi nanampalataya sa kanilang Mesiya, naisingit ang church. Pero hindi tayo naisingit. Dahil sa Ephesians 3, plano talaga ng Diyos na kasama tayo. Next slide, ito niya sabi niya. Romans 11:25. For I would not, brethren, that you should be ignorant of this mystery, lest you should be wise in your own conceit, that blindness in part, nabulag pansamantala ang Israel, until the fullness of the Gentiles become in. Dahil bulag ang Israel, pumasok ang Gentile. Sino yung Gentile? Basta hindi ka Israelita, Gentile. Sino yun? Kasama ang Pilipino doon. Ang church. Kaya sa next slide, mga kapatid, bakit hindi pa natapos yung 70 weeks? Nag-pause dito, huminto dito, kasi pumasok ang fullness of the Gentile, nag-pause yung 70 weeks, dahil sa disbelief ng Israel, pumasok ang church. Bago tapusin ng Panginoon ang 70 weeks, pumasok muna ang church. Para saan? Para maligtas tayo. Kung tinapos ng Panginoon, mga kapatid, wala tayong kaligtasan. Wala na church. Pero pinos muna ng Panginoon, 69.5. Oops! Pause muna. Bakit? Papasok ang mga Pilipino. Papasok ang mga church. Papasok tayo sa kaligtasan. Pinos muna ng Panginoon. Now, pastor, ilang taon yan na mahinto? Di natin alam. Ilang taon ng church age? We don't know. Pero nakapos ang prophetic clock sa 69.5. Pagdating na 69.5, no, kalahati na lang. Matatapos ka sana. Sabi ng Lord, oops, wait mo na. May plano ako. Hindi, ang church, mga kapatid, hindi ito panakimbutas lang ng Panginoon. Hindi ito afterthought lang ng Diyos. Talagang plano ng Diyos, isama tayo. Ephesians 3, the mystery of Christ hidden before, that the church, the Gentiles, are fellow heirs. Tayo ay kasamang tagapagmana. Talagang plano lang ng Diyos. Kay Abraham pa lang sinabi ng Diyos, Abraham, you shall be father of many nations. All nations shall be blessed because of you. Bakit? Plano talaga ng Diyos iligtas, mga kapatid. Kasama tayo, mga kapatid, hindi lamang ang Israel, kundi tayo, mga kapatid, na sasampalataya sa Kanya. For the promises unto you, to your children, to those that are afar off, even as many as the Lord our God shall. Salamat sa Diyos. Nakasama tayo. Ang galing ng plano ng Panginoon, mga kapatid.
Pero sabi doon, until the fullness of the Gentile. Ano yung fullness of the Gentile? Kapag ka napuno na. Parang ano yan, parang jeep. Punuan. O, siya man yan, siya man. Pag napuno na, alis na yan. Ilan ang bilang ng Gentiles na maniligtas, di natin alam. Ang Diyos nakakaalam. Pero pag napuno na yan, aandam na ulit yung natitirang 3.5 years. Kaya mga kapatid, habang may panahon pa, invite na natin mga mahal natin sa buhay. Habang nasa church age pa tayo, di natin alam kung kailan matatapos ang church age. Mga kapatid ko, magpatuloy tayo mag-share ng gospel. Nasa church age pa tayo, nasa grace period pa tayo mga kapatid, panahon pa na pwede pa magligtas ang Panginoon. Gamitin na natin ang pagkakataon para mag-akay ng ating mahal sa buhay. Palagpakan natin ang Panginoon mga kapatid. Hindi natin alam kung kailan yan mga kapatid, yung fullness of the Gentile. Kapag natapos yan mga kapatid, wala na. Kaya sa panahon natin, panahon pa mga kapatid ng pangangaral ng Ebanghelyo, by all means save some. Dahil nandito pa tayo sa church age. Next slide. So ito ang nangyari mga kapatid. Nandito tayo sa prophetic pause. Ibig sabihin, pinos muna ng Panginoon, hindi niya ni-stop. Di ba pag sinabing stop, tapos na talaga. Pag sinabing pause, naka-pause lang. I-continue, i-resume yan later on. So nandito tayo sa pause, mga kapatid, di natin alam kung ilang taon yan. Pero dahil positive tayo, mga kapatid, at church age, kasama yung tribulation. Nandito pa tayo sa tribulation eh. So church age, hanggang tribulation yan. Meron lamang pause. Nag-pause lang yung clock, yung orasan ay pansamantalang inihinto. Now, kailan muli aandar yung orasan para makonsume yung last half week, Pastor? Magre-resume yan, mga kapatid, sa Revelation 11, Revelation 13, 2 Thessalonians 2. Kapag ka lumitaw yung dalawang propeta, yung dalawang witness. Sa Revelation 11, sabi doon, mayroong dalawang saksi na lilitaw, dalawang propeta. Mangangaral sila, magpapababas na ng apoy galing sa langit, gagawin nilang dugo ang tubig, at sila po ay mangangaral sa loob ng 3 kalahating taon. Ibig sabihin mga kapatid, may lilitaw na dalawang huling propeta sa Israel. Can you say amen? Now, kapag kalumitaw na yung dalawang propeta na ito sa Israel, maraming mga views kung sino sila. Sabi ng iba, ito raw ay si Elijah at si Enoch. May dalawang tao sa Bible na hindi pa namatay. Ang unang tao hindi pa namatay sa Bible sa Genesis 5 ay si Enoch. Lumakad siya kasama ng Diyos at siya kinuha ng Diyos. Hindi pa siya namamatay. Pangalawang tao hindi pa namamatay si Elijah. Sabi niya, Lord, patayin mo na ako. Sabi ng Panginoon, hindi kita papatayin. Hanggang ngayon, buhay pa. Kaya ginawa ng Panginoon, mga kapatid, di ba nung nagtantrum si Elijah, Lord, kunin mo na ang buhay ko. Sabi ng Panginoon, gutom ka lang, kumain ka. And after some time, mga kapatid, dumating ang chariot of fire. Dinagin si Elijah. Dinala sa langit. Hindi pa siya namamatay. Kaya sa view na ito, yung dalawang taon niya hindi pa namamatay, sa Revelation 11, babalik sila sa lupa, mangangaral, at the end of 3.5 years, papatayin sila. Kasi kailangan mamatay. Although may mga tao hindi mamamatay. Sa 1 Corinthians 15, may mga tao hindi mamamatay. Sino? Yung maabutan ng rapture na buhay. Not all are going to sleep. Pag maabutan ka ng rapture, buhay ka pa, hindi ka na mamamatay, diretso, parang katawan. Sa pagtunog ng trumpeta, dumating ang Panginoon, buhay pa tayo.
Sa isang mata, sa pagtunog ng uling trompeta, we should all be changed. Automatic, matatranslate yung ating katawan into glorified body. Hindi ka nadadaan sa kamatayan. Sila lang ang exception na mga tao hindi mamamatay. Sabi ng Bible. Pero itong dalawa daw na hindi pa namamatay, bababa sila yung huling dalawang propeta sa Revelation 11, at papatayin sila after 20 years. So, kapag ka nagkaroon uli ng propeta sa Israel, aandar na uli. Yung lang. Yung natitirang 1.5 week or 3.5 years, aandar uli pag lumitaw na ang huling dalawang propeta sa Israel. At kasabay niyan, 3.5 years na yan, ang paghahari ng Antichrist. 3.5 years, kasabay yan. Pati ang Great Tribulation, magkakasabay yan. 2 witnesses, Antichrist, Great Tribulation, sabay-sabay yan sa huling 3 kalahating taon. Pag nangyari yan, mga kapatid, matapos yung cause, aandar na ulit. Ito na yung last 3.5 years, Great Tribulation na yan. Pagkahari ng Antichrist at ministry ng 2 witnesses, sabay-sabay yan sa huling 3 kalahating taon. Yan ay tatakan. 666, Revelation 13. O, yung false prophet may kapangyarihan na pagalawin yung imahe. Sa panahon natin, di na imposible yan. AI sa robotics. Yung kapangyarihan doon ng prophet, parang technology. Yung kapangyarihan, sabi may kapangyarihan yung propeta, paggalawin, pagsalitain yung larawan ng halimaw, parang technology siya. Hindi siya talaga power na parang magic. Technology ang gagamitin. Yung pinakamalakas na software, AI. Yung pinakamalakas na hardware, robotics. Pag nag-join ng dalawa na yan, mga kapatid ko, posible sila yung sinabi sa Daniel 2 na hahalo sa mga tao. Sinabi sa Daniel 2 hahalo sila sa bining ng mga tao. Kaya ngayon sa Facebook, di mo na alam kung sino totoong tao Yung mga post, kaya nga sa natawag nilang AI ethics, dapat pag nag-post ka na gumamit ka ng AI, ilagay mo, lalo kung may makita ng tao doon sa sa video na ginawa mo, kaya picture, ilagay mo na AI generated. Kasi pag di mo nilagyan, akala mo yung totoong tao din salita Di ba? Akala mo siya talaga Sa ngayon, sa social media pala nagagawa. Pero sa susunod, live na tao, hindi mo na alam kung tao hindi. Di ba? Ito nga itong weekend, nabasa niyo, may mga nagsasabi si Jim Carrey, lumitaw sa parang si Jim Carrey. Di ba? Parang iba yung itsura Sabi ng ibang mga conspiracy theories, parang hindi raw si Jim Carrey yung artista. Parang pinalitan daw clone na daw Kaya wala rin ito. Pero posible mangyari, mga kapatid ko, yung power doon ng false prophet ay power of technology. Isipin mo, kung panahon tayo ni John the Beloved ng mga apostol, makita mo yung mga nangyayari ngayon, anong sasabihin mo? Kapangyarihan. Nakakausap mo yung picture sa cellphone, pag nakita ni John yan, kung nakita niya sa vision, anong sasabihin? Ano pa niya describe yan? May kapangyarihan magsalita yung mga larawan. Ayun pala, video chat. Sa panahon nila, wala pang ganyan Pero ang mga Bible writers, dinidescribe nila yung kanilang nakita sa kanilang pagkaunawa. Sabi ni John, parang tipaklong. Yung buntot ay, yung tunog ay katulog na maraming tubig. May mukha ng tao. Sabi ng iba, di natin sigurado sabi ng iba, baka helicopter daw. May mukha ng tao, may buntot, may LC, mga kapatid ko. Tapos bumuga ng apoy. So, di natin alam, mga kapatid, pero yung kapangyarihan doon parang technology. I believe technology. So, ito po yan, mga kapatid. Last 10 years, pag lumitaw ang 2 witnesses ng Israel, magsimula na ulit at takbo ang clock ng Panginoon, last 10 years na yan. Last week na yan. Yan po, mga kapatid, ang kinakarap nila. Last verse, ito tayo magtapos. Kaya sabi ng Luke 21:28, mga kapatid, when these things begin to come to pass, look up,
Lift up your heads for your redemption draweth nigh. Pag nakikita ninyo na nangyayari na ito sa ating paligid, tumingala daw tayo dahil malapit na ang ating pagtapos. Sa ating pagtatapos, mga kapatid ko, ito po ay paalala sa atin. Hindi po tayo ang panahon dito. Huwag tayo, mga kapatid, na ma-intoxicate, malasing sa mga bagay sa sanglibutan. Huwag tayo, mga kapatid, na mag-focus lang sa mga bagay sa buhay na ito. Pag dumating ang mga bagay na yan, mga kapatid ko, alalahanin natin ang salita ng Diyos. Mangyayari talaga yan. Hindi para takutin tayo, kundi para maganda tayo. Sabi nga ng Bible, redeeming the time, for the days are evil. Samantalayin natin ang panahon. Dahil ang panahon ay pasamaran ng pasama. Wars, rumor of wars, nangyayari na. Huwag tayo, mga kapatid, na malasig sa entertainment, sa mga bagay sa mundo. Hindi tayo aware sa mga nangyayari sa ating paligid. Mga kapatid ko, malapit na magbalik ang Panginoon. Magtapat tayo. Mag-ayos na tayo ng buhay. Dahil pagdating ng Panginoon, mga kapatid ko, lahat ng bagay sa mundo ito, lilipas. Mawawala lang sa isa. All the things that are in the world and the passions thereof will pass away. But they that obey the will of God, they shall remain forever. I encourage you, mga kapatid, habang papalapit ang panahon, lalo tayong magtapat, maglingkod, at gumawa para sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, occupy till I come. Hindi tayo maghihintay na magtatago sa kuweba. Ako to sa Panginoon, trumabaho tayo sa kanyang karya hanggang dumating siya. Occupy till I come. Serve till I come. Worship till I come. Pray till I come. Win soul till I come. Serve one another till I come. Yan ang gawin natin, mga kapatid. Sabay tayo na. Nawa, meron tayo matutunan sa ating pinag-aralan ngayon po. Umaga. Kapatid, ito po ay nagpapatunay, nagpapakita sa atin. Totoo ang salita ng Diyos. Ang accuracy ng prophetic timeline na ito ay nagpapatibay na ang salita ng Diyos ay hindi po sulat o gawa lamang ng tao. Ito ay ang banal at eternal na salita ng Diyos. The Bible is the Word of God. The Bible is the eternal Word of God. Kaya nakapaloob dito sa mga katuruan sa Biblia, mga kapatid, ang paraan at daan ng kaligtasan. Walang kahit sino na makakapigil sa mga magaganap na sinalita sa salita ng Diyos. Even if people do not believe the Bible, lahat na nakasulat dito ay magaganap, sigurado at totoo. Sa ating nakakaalam, nagbabasa, nakikinig, at nag-iingat. Kaya ang sabi ng Revelation 1, mapalad ka. You are blessed. If you hear, if you read, if you keep the word in this book of prophecy, you are blessed. Knowing that the time is near. Malapit na ang panahon, mga kapatid. Mapalad tayo na unawaan natin ang mga nangyayari sa ating paligid. Sila na hindi naniniwala at hindi tinatanggap salita ng Diyos.
They do not know what's going to happen. Pero mapalad tayo. Dumarating sa atin ang pagtuturo ng salita. At magiging mapalad tayo, lubos. Kung ang knowledge na ito ay gagamitin natin, mga kapatid, para maingatan at mapaghandaan ang ating kaligtasan. Ang kaligtasan po ay kanya-kanya, mga kapatid ko. Hindi ito by family, hindi ito by church, hindi ito by organization. It is individual. Work out your own salvation with fear and trembling. Trabahuin natin ang ating sariling kaligtasan na may takot at pagkikinig. In the name of the Lord Jesus, if there is any unconfessed sin, if there is anything that is contrary to God's will sa buhay natin, I encourage you, kapatid, it's time to surrender it to the Lord. It's time to lay it down on the altar. It's time, mga kapatid, to turn away from wicked ways. As the word of God said, prepare to meet thy God. Maganda tayo na harapin ang ating Diyos. If you see this happening, look up. Your redemption draweth nigh. Nalalapit na ang pagtubos. Hallelujah! Be ready! Be ready! Magpapaspas na sa Espiritu ng Panginoon. Sumunod sa salita ng Diyos. Kalimutan ang kasalanan. Maglingkod ng sincero ng Diyos sa Diyos. Paalalahanan ang mahal sa buhay. Malapit na, Panginoon. Siya ay kasama pintuan. In Jesus' name. Jesus' name. Hallelujah. Mga kapatid ko, ang mensahe ngayong po umaga ay ito. Be ready. Ang Panginoon ay nasa mga pintuan na sabi ng Bible. Ang sabi ng Apostol Pedro, knowing that all these things shall be dissolved, what manner of life and conversation ought we have? Panahon, mga kapatid, hindi para tayo tumalikod at manghina. Panahon para lalo tayo magpakainit at magpakatapat, magpakamasunurin sa salita ng Diyos. Panahon para talikuran ang kasalanan
easily beset us. Looking for that blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Nahintayin niyo ang pagpalad na pag-asa, ang pagpapakaya ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Tulungan mo kami, Panginoon. Maging handa kami, O Diyos, sa iyong pagbabalik. Ina para po ang dahilan kung bakit napagsara ng 5 dalaga is not outright sin or wickedness. It is lack of preparation. Hindi naging handa sa pagdating ng mapapangasawang lalaki. Oh, I pray in the name of the Lord that our church, this local congregation, may we all be ready. Maabutan nawa tayo ng Panginoon na nagtatapat. Maabutan nawa tayo ng Panginoon na masunurin. Maabutan nawa tayo ng Panginoon na matapat na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Oh, they that love the coming of the Lord. Maabutan nawa tayo ng Panginoon na nag-aakay ng kaluluwa ng ating mahal sa buhay. Yes! I encourage everyone. It's time to share to them again. It's time to invite them again in the church. It's time to share the gospel again to your loved ones. Dahil binigyan tayo ng biyaya ng Diyos. Pumasok ang church age, ang grace period. Lord, help us. Huwag kami, Panginoon, mabaling sa sanlibutan. Habang nabubuhay kami, Panginoon, ay magkaroon kami ng conscious awareness na malapit mo ng pagbabalik. Habang kami nabubuhay bilang ama, bilang ina, bilang anak, bilang estudyante, businessman, nagtatrabaho, we will tend to our lives, but being every day, every moment aware and conscious. The Lord is coming. The Lord is coming. The Lord is coming soon. And He will come back for a church that prepared herself. Oh, hallelujah. Maabutan tayo naman ng Panginoon ng kasing init. Noong una natin nasumpungan, una tayo nasumpungan ng Panginoon. Maabutan naman tayo ng Panginoon na ginagawa ang ating mga dating gawa ng pag-ibig sa Kanya. Maabutan tayo ng Panginoon na tayo ay mainit at hindi malahiniya. Hindi lukewarm, or else He will spew us out, sabi ng Bible.
Panginoon na ginagamit ang ating talento para sa kanyang kapurihan. So that He will say, well done, thou good and faithful servant. Come to the rest of your Lord. Naging matapang ka sa kaunti. Pamamalain kita sa marami. Kailan pa, kapatid? Ngayon lang panahon. Let us recommend our lives to the Lord. In the name of Jesus. Kailan ka pa maglilingkod sa Panginoon na buong puso? Ngayon na, kapatid. Dakilang Diyos, Panginoon, salamat po sa aming pag-aaral ngayong mga umaga. Panginoon, patunay lamang ang salita mo ay hindi nagbabago. Ang salita mo ay totoo na isay. The words of the Lord are pure words, purified 7 times in the furnace of the earth. Thou shalt preserve them, O Lord, thou shalt keep them from these generations forever. Ang salita mo ay totoo, Diyos, na patunayan namin. Kaya, Panginoon, turuan mo kami na maging masunurin sa iyong salita. Panginoon, di namin alam kung ano ang mga magiging sunod na mga development, na mga digmaan sa buong mundo na nagaganap ngayon. Isang maliit na situation lamang ang mag-escalate. It can turn into an all-out war. We don't know, Lord. But we know in your word, kailangan maganap ang mga bagay na ito. Dahil sa iyong pagbabalik, tatapusin mo na ang lahat. You will end sin, you will end transgression, you will bring in everlasting righteousness.
Lord, salamat. Bigyan mo kami ng pagkakataon na makapasok sa church. Makapasok, Panginoon, sa iyong dakilang plano ng kaligtasan ngayon. Nawa o Diyos, manatili kami matapat hanggang sa uli. Dahil ang magtiis ka sa wakas na siyang kaliligtas. Kaya tulungan mo kami magtiis, magtapat sa iyo, maging masumuli sa iyo. At sa gitna ng mga pangyayari ito, Diyos, bigyan mo kami ng pananampalataya, bigyan mo kami ng lakas ng loob ng nagagaling sa iyo. Na huwag matakot, bagkos. Lalo maging masumuli at magpahagi kami ng iyong ito. Maraming salamat, O Diyos, na binigyan mo kami pansin at kaliwanagian. Dahil po ang mga malang pag-iingan at gabay ay gawin mo sa bawat isa. Alis kami sabay sa paan na iyong tanghali, ngayong hapon. Daladala pagpapala, daladala kapayapaan, daladala kagalakan, daladala kaalaman, Panginoong karunungan ng gagalis sa salita. At nawain ko ay maging kapakipakinabang sa aming mga buhay maplay namin upang kami, Panginoon, sa aming paghihintay, maging matapat at makasama kami sa iyong